Well, Joel, ayos mo na yun sa Hong Kong natin, ha? Marami-rami tayo. Excuse me, sir. Oh, Mukhang busy kayo, ah. Oo, kasi meron kaming malaking event sa Hong Kong ulit, eh. Hindi nga, narinig ko, eh. Hong Kong. Anong ginagawa niyo sa Hong Kong? Madalas kaming, doon kasi namin inumpisahan yung KSK Co-op. Ano ba yung KSK? Ito yung samahan, kooperatiba siya. Nagbakas-bakas yung mga members namin. Tinignan nila na ginagamit nila yung KSK Co-op bilang pamamaraan nila o bihikulo nila para magpalago, makapag-ipon, makapag-may-ari ng negosyo, makapangutang, pagpalago ng pera. Ano yan, sir? Puro OFW yan? Dito sa Co-op, basta ikaw OFW, dating OFW, o kamag-anak ka ng OFW, pwede ka sumali sa KSK Co-op. May membership fee ba yan? Oo, may membership fee every year. Tapos meron ding share capital, yung binabakas mo para maging member sa KSK Co-op. Kunyari ako, sasali ako dyan. Hindi, nakarating kasi ako ng Hong Kong, 2 araw ako doon. Baka pwede ba? Pwede, I'm sure meron na, bawat Pilipino meron ka mag-anak na OFW. So hindi lang para sa OFW yan? Hindi lang, miski na Philippine-based. Basta may kamag-anak akong OFW. Oo. Narinig ko kanina, pwede daw mangutang. Oo, pwede. Pwede ba ako mangutang? Kahit mga 1M lang. 1M? Mag-member ka muna. Alam mo, kailangan kasi kilala ka namin at kilala mo rin yung sinasamahan mo na kooperatiba. Magkakilala na tayo. Hindi, yung bilang co-op. Alam mo, interesado rin ako dito sa KSK Co-op eh. Hindi lang sa dahil pwede akong umutang, na alam ko naman na yun ang solusyon sa problema ko eh. Sabi ni Sir Arman, kung talagang interesado ako sa KSK, kilalanin ko muna daw sila. I think he has a point. Meron yan orientation, dapat makita mo yung kalakaran dito sa kooperatiba. Hindi, sir, ganito na lang. Buti pa, sama niyo ako sa Hong Kong para mas maintindihan. Di ba mga yun? Sama sa Hong Kong, medyo... Mag-aang lang naman ako eh. Hindi naman ako sa bigat yan eh. Sa amin naman. Para mas alam mo, maunawaan ko, pwede ko i-market yan or... Yung kooperatiba. Yeah. Pero alam mo talaga, importante na maintindihan mo mabuti. Pwede kong ipagpaalam. Pero teka, ano ba yan? Business flight ba yan? O... Business class ba? Gusto mo sakyan? Business class ba yan? Kasi minsan sanay ako na nakahiga ako sa aeroplano eh. Wala naman 2 oras yung biyahe ng aeroplano. Baka naman na pwede na katulad na amin na nasa economy. Pwede na rin. Pero walang pangako. Titingnan natin kung mapapagpaalam ko na pwede ka namin isama. Pero, okay? Sige sir, hintayin ko yung sagot nyo ha. Oo. Balita ko, nagkaka-interest ka na sa KSK. Kita mo naman, ako pa nag-explain sa'yo. Ano ba interest mo talaga? Parang interesado ako maging member nun eh. Ano bang... Pag ang mga nagme-member, talagang desidido ng baguhin ang buhay nila long term. Lumataya na sila at saka hindi yung biglang yaman. Okay. Partners natin dito, mga domestic helpers sa Hong Kong, madami. So in short, sir, pag ako naging KSK member, part owner na rin ako nito? Automatic, yes, to a certain extent. Bahay ng KSK, kung tawagin namin, the House of KSK, 4 ang haligi niya. Yung isang haligi, yung financial services. Nakabili kami ng maliit na rural bank several years ago. Dalawang haligi, food retail. Kumuha kami ng Chowking franchise at meron kami San Mig franchise. Yun ang pangalawang haligi. Yung pangatlong haligi, yung real estate na kumikita. Real estate, opo. Na kumikita. Ito yun, unang-unang project. Hotel pa? Hotel. Kaya namin pinili may real estate. Hindi ka masisiro. May real estate eh, gaya nito. Masisiro ka ba nito? Sir, ang aliwalas itong hotel nyo. Tsaka parang ang linis. Design dito sa mga small business owners na Pilipino na panay bisita sa Maynila, sa Makati. Okay. Ino-offer natin yung tinatawag na business concierge. If you have time, I will sit down with you. Meron kang kailangan ng funding, meron kang kailangan suppliers, o meron kang naghahanap ka ng partners para palaguin ang negosyo mo, o gawin mong business address ang Makati, pwede dito. Ako mismo ang tumatao doon. Ngayon, yung pang-4 na haligi, professional services. Yung mga natutunan ng mga OFW sa labas, dadali namin sa Pilipinas. Kagaya itong hotel na to. Ang plano dito, yung housekeeping, yung maintenance, i-outsource sa Co-op. Pag uwi nila,
nakakapagtrabaho sila sa kumpanyang pag-aari nila. So ayan, nakita mo na yung 4 na haligi ng KSK. Ibig sabihin, pag member ka ng KSK, lahat ng investment ng KSK, kasali ka. Sandali, sir, maano kayo. Yung financial service, pwede ba akong mangutang na doon? Kung member ka at qualified ka, Yun nga yun eh. meron ng, pero hindi ko ini-encourage yung utang for the sake of utang. Dapat may pinaglalagyan na tama. Hindi sir, magtataksel na ano ko eh, naipit lang yung ATM ko eh. Sumabay ka na lang sa akin at ako'y lalakad din. Sige sir, sige. Hindi na Sasabay niyo na lang po. Sumabay ka na lang. Oy, Ariel! Uy, Kamusta? sir, you're late. 2 seconds lang. Alam niyo naman ako, very particular ako sa time. Masyado kang precise, ha? 2 seconds. Ang daming pagkain, ha? Sir, sabi niyo, bibigyan niyo ako ng good news. Good news? Kaya, Oo. pinaghanda ko na kayo ng marami niya. Excuse me, alam ko naman yung favorite niyo, yung mango shake. Yes. Okay. Okay, yeah. Thank you. Yung 3 ulam, i-hold mo muna, baka hindi namin maubos to. Ha? Hold mo lang. May in-order ka Meron pa? pa, oo. Parang wala kang gana, masakit tipin mo. Hindi, siyempre, good news eh. Good news, Kaya excited lang ako. Oo. Pero masarap dito, sir, ah. Oo nga. Sarap, oo. ah. Yung good news ko sa'yo, kung interesado ka, napag-usapan namin dahil lagi tinatanong mo yung KSK Co-op. Yeah. Lagi natin paalala, investigate before investing. Dapat malaman mo talaga yung pinagsimulan ng KSK Co-op, lalo na yung roots baga niya. Nag-umpisa kasi ito sa Hong Kong, ang KSK Co-op. So iniisip namin, total meron kami nakuhang promo na pwede namin masagot yung pamasahe mo papunta sa Hong Kong para makita mo yung mga members namin. Di ba maganda rin yung para makita mo yung talaga simulain ng KSK Co-op. Ano to? Sa Roro. Sakay ka ng Roro papuntang Hong Kong. Biro lang. Kasi mga isang buwan yun eh. Aeroplano. Sabi ni Sir Arman, magkakaroon daw ng orientation sa Hong Kong. Alam niyo naman ako eh. Hindi naman ako nag-training o orientation pag hindi out of the country, di ba? Kaya naging interesado akong sumama dito sa Hong Kong. Seminar yan, di ba? No, nag-orientation tayo doon. Alam mo, sakto gusto namin bitbitin ka. Tsaka gusto ko na rin maibida na tinutulungan ka ng Colayco Foundation. Kamusta ba yung checklist, yung assignment na binigay sa'yo? Naalala mo, meron yung nagtatanong ka tungkol sa utang, paano makaahon, binigyan ka namin ng checklist, sino, magkano, tapos nasabi mo meron ka palang bahay, pero ang pinaka-major assignment yung mailipat siya sa pangalan mo dahil nag-iisa ka na lang di ba? Wala ka namang kapatid, wala nang magulang. Kamusta ba? Nalipat na ba? Busy pa ako, hindi ko pa maasikaso yun. Ha? Busy? Nag-iipon pa ako, sir, para pambayad ng amilyar. Nga pala maiba ako, sir. Yung bang papuntang Hong Kong na yan meron bang pocket money yan? O siyempre dapat may pocket money ako, bibili ako sapatos. O kaya pwede nyo akong gawing ambassador of KSK. Kumbaga parang ako yung, pwede ba yun? Alam mo, mulat sa pool pa lang, nag-umpisa pa lang tayo, seryoso kami noong hinarap namin at nais namin tulungan ka. Ikaw para kang hindi seryoso. Nasasayang yata ang oras namin. Kung gusto mong aksayahin yung oras mo, bahala ka. Pero sa amin, gusto namin ng seryosong may mangyari dito. Naman sa tingin ko, you should pay for your own fare. I beg your pardon? Ikaw na magbayad. Ikaw na ang gumastos papunta mo doon sa Hong Kong. Isasabay ka namin sa booking kung may pera ka. Sarili mong pera, panggastos, pambili doon sa Hong Kong. Okay?